Nalalakihan si Anjo Iliana sa halagang ipinababayad sa kanya bilang danyos sa kasong isinampa ng TVJ Production Incorporated. Dahil dito, plano niya maghain ng apelya sa desisyon ng korte na nag-uutos sa kanyang magbayad ng 3.5 million sa TVJ Productions. Ito ay matapos siyang matalo sa kasong permanent injunction na isinampa ng produksyon na pinamamahala ng Itbulaga pioneer host na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Ito naman ang maanghang na pahayag ni Christy Permin. Ito pong si Anjo ay guilty talaga. O bakit naghihinay-hinay ka? Siguro natakot ka dahil sa bantang demanda. Ako, matatakot sa Tito Vic and Joey. Tawa pa siya ng tawa, di ba? At si Jose Manalo pala, talagang hindi na pinagsampa ng kaso ng TVJ Productions. Kasi kasama na doon eh. Buo na sila. Nandoon eh. Kailangan panindigan niya na bayaran ni Anjo Iliana ayon sa dokumentong inilabas ng Mandaluyong RTC. Saka may nagtatanong sa kanya ngayon, Anjo, ano masasabi mo tungkol sa natalo ka sa kasong isinampa ng TVJ Productions? Sumasagot daw, tumatawa pa. Kanya yan, siguro pampalakas ng loob niya, pampatapang. Pero yan po talaga, at sabi nga ng Tito Vic and Joey at ng TVJ Productions, isa po itong patotoo na ang social media ay malaya, oo. Pero hindi po natin dapat gamitin sa isang paraan na tayo maninira ng ating kapwa, mananagasa tayo at kung ano-ano ang iimbentohin nating kwento para lang tayo makapanira. Pero hindi ka na binigyan ng oras ni Mergin at ni Jose kasi baka nga naman mabawasan pa ang kanilang bakanting panahon. Kaya ang TVJ Productions na lamang ang nagkaso sa iyo at nagtagumpay naman. Sinampahan ng TVJ si Anjo dahil sa nila'y mapanirang puring mga pahayag nito laban sa Itbulaga at ang mga host nito sa pamamagitan ng pagla-live at pagpo-post niya sa TikTok. Noong June 29, 2026, inilabas ni Presiding Judge Gloria Monica S. Lopez ng Branch 279 ng Regional Trial Court ng Mandaluyong City ang desisyon sa kaso. Nanigan nila ang TVJ Productions sa isinampa nitong kasong permanent injunction at damages laban kay Anjo. Ibig sabihin, permanente ng pinagbabawalan si Anjo kasama ang kanyang mga kinatawan at sino mang kumikilos para sa kanya na mag-post, magbahagi, mag-re-upload o magpalaganap sa TikTok, TikTok Live at iba pang social media at digital platforms na mga pahayag na maaring makasira sa reputasyon, goodwill at brand ng TVJ Production at ng Itbulaga. Ito naman ang matinding patutsada ni Attorney Claire Castro. Nagsampa ng kaso dito, yung kumpanya, hindi sila Tito Vic and Joey. So kahit siguro ano yung mga paninirang binanggit niya kila Tito Vic and Joey, mukhang hindi naman siya dinimanda on that point. Yung mapanira lang doon sa kumpanya. Kasi 3.5 million sabi niya hindi niya kakayanin eh. Kasi wala nga daw siyang trabaho ngayon, mga kaklir. Ano sabi ng korte, mga kaklir? Ang karapatan mo magsalita, meron ka rin kaakibat na obligasyon. Obligasyon na irespeto mo yung tao. Magbigay ka rin ng respeto sa mga karapatan ng ibang tao. Hindi lang ikaw ang may karapatan. Dahil yung taong sinisira mo, may karapatan din yan. Kaya sabi ng korte, hindi lisensya ang freedom of speech para manira ng reputasyon ng ibang tao. Diba? Pero ngayon mga kaklis, sa totoo lang, hindi ako alam kung sino nagpauso ng mura, talagang lumaganap ang pagmura, na parang na-normalize. Sabi ko yung Pilipino dati, mga kaklis, hindi ganyan. Mapapagalitan ka ni Lola, diba? Sinabi nitong honestly, sabi niya, hindi niya alam ang kanyang next move. Pero yung mabayaran yung 3.5 million damages, hindi niya rin alam kung saan hahagilapin. Sabi niya, hindi kayo bastos. Ang pagsasalita kasi, totoo man o hindi, kapag may mali siya, mga kaklira, kapag may mali siya at gusto mo na talaga siraan yung tao, let's say lihim niya to, ibinunyag mo, hindi para sa hindi sa pangkagandahan or for public interest. Yan. Hindi dahil social responsibility mo itong ibinunyag mo na paninira. Totoo man yan. Pero gusto mo lang siya sirain, liable ka pa rin sa libel, mga kapatid. Kaya truth can be a defense, pero not absolute. Diba? Truth can be a defense.
Lalo na kung ang pagbunyag mo ng truth ay you have the social responsibility to inform the people that is like this, is like that, para ma-prevent yung ibang tao to deal with these people, something like that. Meron kang social responsibility to do that. Pero kung hindi, chinismis mo lang for the views, pwede ka makasuhan ng libel. So, dapat malinaw tayo dyan, mga kaklira. Bukod sa injunction, inutusan din ng korte si Anjo na bayaran ang TVJ Productions ng kabuuang 3.5 million, 1 million bilang temporary damages, 1 million bilang moral damages, 1 million bilang exemplary damages, at 500,000 bilang attorney's fees at litigation costs. Ayon pa sa ruling, papatawan ng 6% legal interest kada taon ang lahat ng monetary awards mula sa oras na naging pinal ang desisyon hanggat sa tuluyan itong mabayaran. Sa panayam ni Anjo sa YouTube vlog ni OG Diaz nitong Lunes, July 6, kinuwestiyon niya ang laki ng danyos na pinababayad sa kanya. Sa ngayon wala akong 3.5 million na cash. Hindi ko lang alam kung yung lolo ko may naiwang mga pamana, mga lupain sa Bicol. Pabirong bungad na sagot ni Anjo nang tanungin kung mayroon ba siyang pambayad na danyos na hinihingi sa kanya ng korte. Seryosong pagpapatuloy niya para sa akin kasi very harsh o mabigat yung parusa sa akin na 3.5 million. Ito naman ang pahayag ni Anjo Iliana. Wala na akong 3.5 million na cash. Hindi ko lang yung mga lolo ko kung may iniwan ng mga pamana, ng mga lupain sa Bicol. I'm hoping na, kasi para sa akin sa totoo lang, okay lang ba magsalita? Para sa akin kasi, very harsh or mabigat yung parusa sa akin na 3.5 million. Para sa akin yan. Number one, sabi ko hindi naman ako pumatay. Di ba usually pag pumapatay ka, babayaran mo yung pamilya. Hindi naman ako ganun din, di ba? Nagbabayad ka. Hindi naman ako nagnakaw. Wala ako ninakaw. Hindi ako nagmura. So, kumbaga, marami nga nagtatanong, paano ba nagsimula yan? At ano bang, ba't pumunta kayo sa ganyan? So, siguro mamaya explain ko rin kung para sa mga concerned citizens, para malaman nila, paano ba nagsimula to? Ba't nandito kayo? Ano bang ginawa mo? Ang laki ng babayaran mo. Pero yung 3.5 million, I cannot answer that now because I am hoping na magpa-file kasi ako sa upper courts. Mag-a-appeal ako. Court of Appeals. Court of Appeal. Depende kung ano sasabihin ng abogado. Kasi tapos na ako sa lower court nagdesisyon na. Kaya ang feeling ko, parang nagsimula kasi, ito kikwento ko na, nagsimula kasi yan nung nagla-live ako sa TikTok. Tapos masyado akong nakatutok sa Blue Ribbon Committee. Tapos nung pinalitan si Marcoleta, medyo nagalit ako sa kaibigan ko, si Tito Sen. Sa galit ko, yung kung ano na nasabi ko, dun sa mga nangyari. So wala naman Itbulaga nun. Until yung mga bashers, inisip ko, troll sila ng tapos napapasagot na ako, ano-ano na nasagot ko, ano-ano na nasabi ko. Doon lahat yon. Pero ang pakiramdam ko, parang yung 3.5 million, parang masyado naman mabigat. Kaya nga mag-a-appeal ako. Kasi kasama na yan yung desisyon, kasama na rin yung parusa na 3.5 million. Ang pakiramdam ko kasi, parang may pinatay ba ako? Meron ba akong ninakaw? Meron ba akong nilapastangan? Meron ba akong meron ba akong binugbog, sinaktan na physical? Hindi nga ako nagmura Naglabas na ako ng emotions. So, baka too harsh. Masyado mabigat yung parusa sa akin. Kaya bukas mag-uusap kami ng abogado ko. Tapos hopefully, makapag-appeal sa upper courts. Kasi at saka ang bilis parang in 6 months.